Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Welcome po sa ating midweek prayer meeting at binabati ko kayo ng isang mapagpalang gabi, lalo na sa mga kapatid natin sa mga kanilang mga tahanan, sa iba't ibang sulok ng mundo. Alam ko na ang Panginoon ay nakikipag-isa sa atin ngayon, at ang sabi nga doon sa Mateo Kapitulo 18, Kabanata 18, talata 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Hallelujah. Praise God. At ito, mapalad tayo at nandito na naman tayo, at hinihiling ko nga ang bawat isa na tayo'y tumayo at papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng isang awit bago tayo manalangin at humingi ng tulong sa Kanya. Awitin nga natin, mga kapatid, yung ang Panginoon ay narito ngayon. Ang Panginoon ay narito ngayon. Luwalhatiin siya at sambahin.
pinupuri at sinasamba ka namin sa oras na ito, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, at pinagtipon-tipon mo na naman kami sa bahay-sambahan na ito, Lord God, upang magkaisa, Panginoon, sa isang hangarin, Panginoon, na kami dudulog sa inyo, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hinihiling po namin na kung ano man po ang yung nakikita sa amin, mga puso at isipan, Panginoon, hiniling po namin na kami po ay inyong pakalinisin, Lord God, sa inyong banal na dugo, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, na humarap sa inyo kung may mga bahid na hindi ka nais-nais sa inyong harapan, Panginoon. Kaya po nagkikiusap po kami, Panginoon, na kami pakalinisin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Lord, salamat po sa matagumpay na naman, Panginoon, na isang araw na naman na pinagkalob nyo sa amin, Lord God. At nandito po kami na nagkakaisa, na hihingi, Panginoon, sa pamagitan po ng panalangin, Panginoon. Lahat po ng aming gagawin sa oras na ito, Lord God, kayo po ang gumabay sa bawat isa, Lord. Alam niyo po ang nasa puso't isipan namin, Lord God, ang aming mga hangarin, Panginoon, ang papurihan ka lamang sa gabing ito, Lord God. At lahat po na ang gagawin namin, Lord God, ay para lamang sa inyo, Lord. At ganun din po sa aming mahal na pastor, Panginoon, na magpapahayag ng iyong mga salita, Lord God. Anoint him, Lord, upang maipahayag niya po ang iyong mga salita na aming maririnig sa gabing ito, Lord God. At ganun din po yung mga kapatiran po namin na nakikiisa sa platform na ito, Panginoon. Hipuin din ninyo ang kanilang mga isip at puso, Panginoon, upang sa gayon, Lord God, nagkakaisa ang aming hangarin, Lord God, sa gabing ito na walang iba, Lord God, na ay aming itataas lamang ang iyong pangalan, Panginoon, Lord. Ganun din po sa amin, Lord God, na nandito sa bahay-sambahan na ito, Lord God. Buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan, Panginoon, na makikinig sa inyong mga salita. At kayo na po ang gumabay at naniniwala po kami, Panginoon, sa aming pagtatapos, sa aming pag-uwi, Panginoon, ay katugampayan ang aming makakamtan. At sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito ang aming panalangin. Amen and amen. At hinini ko na si Pastor Chris na siyang maghahayag ngayon ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon at salamat sa pagkakataon na naman ay binigay ng Panginoon upang ipangaral ang kanyang salita. Sa gabing ito, magandang gabi sa bawat isa at ganoon din po sa mga nanonood sa ating live stream at nakikiisa ngayon sa ating prayer meeting. Nandito ulit tayo, mga kapatid, upang dumulog sa ating Panginoon. Ang layunin po natin kung bakit tayo po ay nagkakaroon ng ganito upang ang mga kapatiran natin na kahit na nasa ibang mga lugar na nanonood, pwede kayong sumama, makiisa sa gawaing ito. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Sa oras na ito, mga kapatid, ay atin na po nga diringgin ang salita ng ating Panginoon. Ang ating teksto po ay sa unang Samuel, Kabanata 1, versikulo 1 hanggang sa 28. Yan, medyo mahaba-haba. Buong chapter 1 po tayo, mga kapatid. Pero ikwikwento ko na lamang po yan, kung ano po yung mga pangyayari po dito. Kung tirignan po natin dito po sa unang Samuel, ito po yung kasaysayan kung paano nagkaroon po ng Samuel, kung paano ipinanganak si Samuel, kung tatalakayin natin ang buhay ni Samuel, mga kapatid, dito po sa Samuel, makikita po natin na mayroon pong layunin ng Diyos kung bakit naipanganak si Samuel at naging hukom po siya ng Israel. In the same time, naging propeta at ginamit ng Diyos upang mag-anoint sa mga naging hari. Una kay Saul, pangalawa kay David. Yan. Pero titignan pa muna natin, mga kapatid, ang kasaysayan kung paano siya naipanganak. Dito po sa unang Samuel, mga kapatid, ang kanyang mga gulang,
Yan, sa verse 1, sabi niya sa Ramataim Sophim, isang maburol na lugar sa Ephraim, ay may nakatirang lalaki na Elkana ang pangalan. Yan po yung kanyang tatay. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Elio, na anak ni Toho at apo ni Zop sa Efratio. Dalawa ang asawa ni Elkana. Yan. Dalawa po ang asawa ni Elkana. Dalawa yung asawa ng tatay ni Samuel. Una si Penena, pangalawa si Ana. At ang tradisyon na ginagawa po nila, taon-taon, si Elkana, kung babasahin natin dito, yan, to cut a long story short na lamang po, taon-taon sila pumupunta po sa Selo upang sumamba sa ating Panginoon, na kung saan doon sa selong yon nandun yung mga anak ni Eli na si Ofni at Phinehas bilang mga sasordito doon. At sila po ay pumupunta doon, si Elkana kasama si Penena at ang kanyang mga anak at si Ana. Nung mga panahon na yun ay wala pong anak si Ana, mga kapatid, isa po siyang baog, hindi talaga manganganak at talagang hindi siya manganganak. Pero makikita natin dito na kung saan nung sila po ang ginagawa ni Elkana, binibigyan niya ng tag-iisang ain na andog o andog siguro ng kasalanan si Penena at ang kanyang mga anak, at ganun na rin kay Ana na kahit na siya ay nag-iisa dahil mahal niya ito, hinahandugan niya. At taon-taon din kinukot siya ni Penena si Ana, na kung saan yan, dinaramdam ito ni Ana at naiiyak na lamang siya. Hindi siya makakain. At talagang para bagang nagdadalamhati at talagang nalulungkot siya ng sobra. Pero makikita natin dito, mga kapatid, mayroon po siyang mga characteristics. Kaya nga sa oras na ito, mangungusap po ako sa temang ganito, characteristics of Ana that we must adopt as a Christian in times of prayer. Mga katangian po ni Ana na pwede nating tularan yan, bilang mga mananampalataya in times of prayer. Yan, kung tayo po ay nananalangin, tulad po niya. At dito po mga kapatid, makikita po natin ang unang katangian po ni Ana. Sa verse 9 to 11, sabi dito, minsan matapos silang kumain sa Selo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataon na upo sa may pintuan ng templo si saserdoteng Eli. Buong pait na lumuluwas si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Sa 11, sabi nga ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, dinggin ninyo ang iyong abang alipin at iyong kabagan. Kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkos ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa iyo habang siya'y nabubuhay. Tignan ta. Ihahandog ko siya, sabi niya dito, sa iyo habang siya'y nabubuhay, hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Yun po yung panata niya o yun po yung covenant niya o pangako niya sa ating Panginoon. Makikita natin na unang karakteristik ni Ana dito sa sa verse 9, talagang nanalangin siya. She is a prayerful woman. Kumbaga talagang mapanalangin po si Ana. Hindi po niya kinakaligtaan ang kanyang pananalangin. Pag sila po ay pumupunta doon, talaga ang kanyang ginagawa ay nananalangin sa Diyos. Humiingi po siya ng awa ng ating Panginoon. Kumbaga, nanalangin po siya dito na pagkaluban nawa siya ng Diyos ng isang anak at ang kanyang pangako, ihandog niya ito. Hindi niya papaputol ang kanyang buhok bilang tanda ng kanyang pangako. At makikita po natin dito, mga kapatid, na isa pong katangian niya ay napaka-prayerful po. Na kung saan yan din po ang ating ginagawa. Di ba? At naway isa rin po yan sa isang katangian po natin bilang mga mananampalataya. Dapat tayo po ay maging prayerful din po tulad ni Ana. Hindi lamang po yon. Sa verse 18, nagtaw po tayo, sabi niya dito, sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang iyong magandang hangarin para sa akin. Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Makikita po natin dito, hindi lamang po siya mapanalangin. At nung time na yon, mga kapatid, she did not lose her hope. Hindi po siya nawala ng pag-asa na kahit na hindi siya manganak, mga kapatid, dahil nga siya ay isang baog,
na kahit na siya ay talagang walang kapag-asa, pero hindi po siya nawawalan ng pag-asa. Kumbaga, kumapit pa rin siya sa mga pangako ng Diyos, kumapit pa rin siya sa mga salita ng Diyos, at alam niya na ang Diyos ay mabagin, alam niya na ang Diyos ay mabuti, at alam niya na ang Diyos ay nakikinig, di ba? Tumutugon sa mga panalangin ng kanyang mga anak, lalong-lalo na yung mga anak na tapat sa kanya. At makikita natin dito, hindi siya nawalan ng pag-asa, di ba? Sabi niya, sumagot si Ana, magkatotoo sana ang iyong magandang hangarin para sa akin. Yan, magkatotoo po sana. Kasi kung tinignan natin, back sa 15 pababa mga kapatid, si Eli, yan, nagkataon, di ba? Sabi niya sa verse 10, na siya ay nakaupo doon sa harap ng pintuan at tinitignan niya si Ana. Habang siya'y nanalangin. Nanalangin siya na kumikibot lang ang kanyang bibig. Inakala ni Eli na siya'y lasing. Kasi nga hindi na naririnig ang kanyang panalangin. Time-tim lang siya nanalangin. Pero sinabi ni Ana, nung nilapitan ni Eli, in-stop niya. Pina-stop niya si Ana dahil yan nga, kumikibot lang ang kanyang bibig sa kanyang panalangin. At sinabi na, anak, tama na, tigil na. Lasing ka yata. Pero sinabi naman ni Ana dito, mga kapatid, na hindi po ako lasing at kailanman hindi ako tumitikim ng alak. At dahil doon, sabi ni Eli sa kanya, dahil dito sinabi ni Eli sa 17, magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi. And then sa 18, sabi naman ni Ana sa kanyang pagtugon, diba? Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang iyong magandang hangarin para sa akin. Hindi po siya nawalan ng pag-asa doon, mga kapatid. At isa pa, nakatangian po niya, she have a big faith. Mayroon po siyang malaking pananampalataya. Hindi lamang po siya nawalan ng pag-asa, mayroon pa po siyang malaking pananampalataya na may pagkakaloob. Ang magandang hangarin, yun yung sinabi ni Eli sa kanya. Kaya nga doon sa 18, dito sa B, sabi niya dito, pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Nagkaroon na siya ng appetite na kumain. Nawala na yung kanyang kalungkutan, wala na, sabi niya dito, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kumbaga, na-release. Di ba? Na-release ang kanyang kabigatan sa kanyang kalooban. Kumbaga, nagkaroon siya ng pag-asa. Then, para gabagang nasolusyonan yung, parang nasolusyonan na yung problema niya. Di ba? Nagkaroon na siya ng kapayapaan nung naidulog niya sa Diyos. Nasabi niya sa Diyos ang kanyang hinihingi, ang kanyang panalangin. Makikita natin dito, mayroon siyang malaking pananampalataya kasi alam niya at naniniwala siya. Di ba? Sa Diyos. Alam niya na makapangyarihan ng Diyos at walang imposible sa Diyos. Para bagang yung sinabi lamang ni Eli sa kanya ay confirmation. Di ba? Confirmation na ipagkakaloob at ibibigay ng Diyos ang kanyang hinihingi. At dahil doon, mga kapatid, dito na po sa 19, pababa, yan, kinabukasan, maaga silang sumamba kay Yahweh at umuwi sa Rama. Pagkatapos sinipingan ni Elkanah si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Purihin ang Diyos. Nandito na po yung kasagutan immediately. Di ba? Kinabukasan, sabi niya, nung maaga silang silang sumamba kay Yahweh at umuwi sa Rama. Nung sinipingan na siya ng kanyang asawa, dininig ng Diyos at naglihi po siya. Imagine. Dahil po sa mga karakteristik ni Anang ito, yung mga katangian, na prayerful siya, hindi siya nawawalan ng pag-asa, mayroon siyang malaking pananampalataya dahil doon, mga kapatid, at nakita ng Diyos yung sinseridad niya sa pananalangin, yan, tinugon at ibinigay ng Diyos, ipinagkaloob kaagad ng Diyos. Yan, ang kanyang hinihingi. Then, makikita natin, naglihi siya at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki, Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya ay kaloob sa akin ni Yahweh. I-acknowledge, isa pa na katangian niya, i-acknowledge God. Kinilala niya ang Diyos, di ba? Siya ay kaloob sa akin ni Yahweh. Pagkos, di ba nagdaan mga 9 months, siyempre 9 months yung nagdaan doon, bago isilang yung kanyang anak na si Samuel. Pero hindi pa rin yan nalimutan ng Diyos. Di ba?
talagang nakatatak sa isipan niya ang Diyos, mga kapatid. Kumbaga makikita natin dito, talagang in-acknowledge niya, kinilala, siya'y kaloob sa akin ng Diyos. Para bagang sinabi niya, yan yung answer ng aking pananalangin. Purihin po ang pangalan ng Diyos. Sinagot ng Diyos ang aking daing at panalangin at ibinigay niya, di ba? Kaloob ito ng Diyos. At hindi lamang po yun, she have a one word. In-acknowledge niya ang Diyos at mayroon siyang isang salita. Kung titignan po natin, di ba, sabi niya yung ipinangako niya doon sa 11 na pag siya'y bigyan, diba? Kung kaabagan, sabi niya, ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung dirigin ninyo ang iyong abang, alipin at iyong kaabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sabi niya, bagkos ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, handog ko siya sa iyo habang siya'y nabubuhay. At makikita po natin dito mga kapatid, di ba? Sa 21, pagkaalipas ng isang taon, si Elkanah at ang kanyang sambayan ay muling nagpunta sa Selo upang sumamba kay Yahweh. Sinabi ni Ana kay Elkanah, hindi na muna ako sasama sa iyo ngayon. Hintayin ko nang maawat si Samuel. Yung maawat dito, para bang mapusot. Yan, mapusot. Mapusutan, mabalinan nga iyag di templo, yun po yung kanya Yun po yung pangako niya. Pag napusot na, pwede nang ipunta sa templo at doon na siya titira, maninirahan, kumbaga iaalay niya na doon at doon na talaga siya titira at lalaki, kumbaga maglilingkod siya sa Diyos. Yan. Dito na po makikita po natin na tinupad niya. Mayroon po siyang isang salita at tinupad niya ang pangako niya sa Diyos. Sabi niya sa 20, sinabi ni Ana kay Elkanah, hindi na muna ako sasama sa iyo ngayon. Hintayin ko nang maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihandog ko siya kay Yahweh at sa templo na siya titira sa buong buhay niya. Sinabi ni Elkanah, gawin mo kung ano ang inakala mong mabuti. Supportive naman ang kanyang asawa. Hintayin mo na siyang maawat at tulungan ka nawa ni Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya. Kaya't naiwan si Ana at inalagaan ng kanyang anak. Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Selo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litlong arina at isang petsel na alak. Nang mayhandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin kay Yahweh. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito na po ang ibinigay sa akin. Kaya naman po, ihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Purihin po ang Panginoon. Tinupad niya. Kung tirignan po natin mga kapatid, may mga lesson po tayong makikita o mga katangian na pwede nating i-adapt. Isa po sa tinitignan ng Diyos sa bawat isa sa atin ay yung hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Yung mayroon tayong tulad niya, mayroon tayong malaking pananampalataya. Yan. Mayroon tayong malaking pananampalataya. Higit sa lahat yung pananalangin, yung talagang lagi po tayong nananalangin sa Diyos. Na kahit na yung mga sitwasyon o mga problemang dumarating sa anumang klaseng mga pagsubok, anumang klaseng mga problema yan, mga kapatid, ay dapat idulog lang natin sa Diyos. Sabi niya dito, nanalangin siya personal. Talagang idinulog niya, sinabi niya talagang ibinuhos niya sa Diyos ang kanyang kalungkutan. Kumbaga talagang naging sincere siya sa panalangin niya, nanalangin siya ng taus-puso. Yeah. Talagang ibinigay niya sa Diyos, ipinagkatiwala niya sa Diyos ang kanyang problema. At dahil doon, kapatid, nakita yun ng Diyos. Yan. Yung sakripisyo, yung pagtitiis na ginagawa ni Ana, taon-taon na lamang, di ba? Kinukutya siya, taon-taon na lamang na napapahiya, pero hindi niya tinignan yon. Yun po yung lesson. Hindi niya tinignan yung mga pagkukutya o yung problema, yung malaking problema sa kanya na hindi siya kundi tinignan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Tinignan niya yung magagawa ng Diyos, yung higit na magagawa ng Diyos kaysa sa tao. Kumbaga, kung tayo po ay nananalig talaga sa Diyos, may pagtitiwala sa Diyos, nananampalataya tayo sa Diyos, mangyayari din po ang mga bagay na ganito. Kung nangyari kay Ana ang mga imposibilidad, mga
napaka-imposibleng mga pangyayari, ganun din po sa atin. Likewise, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, basta wag nating kaliligtaan ang ating pananalangin. Manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. Di ba? Sabi ng Biblia, pray without ceasing, maging matiyaga. At sabi pa niya na sa lahat ng pagkakataon manalangin ka, taimtim kang manalangin at na may pasasalamat, na kung saan tinuturuan tayo at patuloy tayong paalalahanan, mga kapatid, hindi lamang po sa Old Testament, pati sa New. Sa New nga yung laging sinasabi na Apostol Pablo, manalangin kayo, di ba? So yung nagsabi na manalangin kayo lagi. Yan, manalangin tayo lagi. Huwag sana tayong mawalan ng pag-asa sa ating mga pinapanalangin, kapatid. Yan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi ang tao kung minsan, hindi lang nasagot ng Diyos kaagad ang kanyang panalangin, nawawalan na siya ng pag-asa. Ayaw niya nang kausapin ng Diyos, ayaw na niyang manalangin. Dapat hindi po ganon, mga kapatid. Hanggat yung ipinapanalangin mong yan ay talagang yung porsigido ka na makamtan at porsigido kang maibigay yan sa iyo ng Diyos, dapat wag kang magsawa. Ipanalangin mo pa rin. Kasi mayroon pong, di ba, mayroon pong tiyak po yung panahon ng Diyos. Kumbaga, tinuturuan lamang tayo ng Diyos na maghintay sa mga bagay na yan. Baka hindi pa yan yung right siguro na panahon na may pagkaloob. Kumbaga, ipapakita pa ng Diyos. Kumbaga, ihahanda ka pa ng Diyos. Para sa ganon, pag natanggap mo na yung kailingang mo yan, handa ka na at talagang handa mo nang tanggapin ang mga bagay na yan. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Magkaroon ka ng matatag na pananalig. Yan, malaking pananalig sa Diyos, kapatid. Then, hindi lamang yon. Bilang counterpart mo naman, mga kapatid, di ba, tayo pong na mga tao, kung minsan, pag nanalangin tayo, may mga ipinapangako tayo sa Diyos, di ba? Panginoon, kung tutuparin mo ito yun din ang gagawin ko. May mga kondisyon tayo kung minsan. Di ba? Sinasabi natin, Panginoon, at may pinapangako tayo sa Diyos, Panginoon, kung tutuparin mo ito, ganito ang gagawin ko. Maglilingkod na ako sa iyo ng buong katapatan. Hindi na ako gagawa ng ganito, ganyan. Magiging mabuti na ako. Kung baga gagawin ko na yung mga pinapagawa mo sa akin. Di ba? Yan po yung mga nagiging parang kondisyon natin sa Diyos kung ibibigay ng Diyos yung mga kahilingan natin. Naway, tuparin po natin ang mga yon. Di ba? Pag nangako po tayo sa Diyos, dapat tuparin din po natin. Like kay Ana, may nangako siya at talagang tinupad niya, mayroon siyang isang salita at tinupad niya po ito. At dahil doon, nalugod ang Diyos. At ganun din po sa atin. Ano man yung sasabihin din natin sa Diyos, ano man po yung mga pangako din natin sa Diyos, dapat tuparin din po natin. Gawin din po natin. Di ba? Baka naman, pag tinugon ng Diyos, nakakalimutan mo na yung mga ipinangako mo. Diba? Huwag namang ganon. Dapat tularan natin si Ana. Mayroon dapat tayong isang salita rin sa Diyos. Upang sa ganon patuloy na tutugunin at sasagutin at ibibigay ng Diyos ang ating mga hinihiling. Yan, tulad po niya. Kaya nga sa gabing ito, mga kapatid, sa ating pong individual na pananalangin, darako tayo sa ating individual. It's time na sambitin natin sa Diyos lahat ng nasa ating puso, mga kapatid, lahat ng ating mga kabigatan o mga problema. Sambitin natin. Sabihin natin sa Diyos ano man yung mga gumugulo sa atin, ano man yung mga sitwasyon o problema natin. Tulad kay Ana, kumapit tayo sa Diyos, mga kapatid. Yan. Kumapit tayo sa Kanyang mga pangako. Manalig tayo ng buong katapatan sa Kanya, mga kapatid. Panghawakan natin yung mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, ating nababasa. Tapat ang Diyos. Yun po. Tapat ang Diyos. Hindi Kanya hihiyain. Hihiyain, mga kapatid. Ibibigay at ibibigay ng Diyos ang iyong hinihingi. Yan. Kaya sa oras na ito, tulad kay Ana, tularan po natin siya. Darako po tayo sa ating individual na panalangin. Hilingin ko nga po na tayong lahat ay tumayo. Pero bago yan, bago tayo darako, umawit ka muna tayo ng isang awitin na pamagatang banal mong tahanan. Kasi kung ang Diyos ay nananahan sa bawat isa sa atin,
kung siya ang nananahan. Gawin nating panalangin ito. Sambitin natin sa Diyos na gawin niya pong banal na tahanan ang ating mga puso upang maging kalugod-lugod tayo sa Kanya. And after that, after natin kantayin ito, tayo na po ay pumunta sa mga, yan, dito po sa church, saan man tayo, sulok dito na pwede tayong manalangin, individual. Hallelujah. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, magkaniit ka at sa'yo ay pumisan. Minsan pa, puso ko'y dumudulog sa'yo. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, magkaniit ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga mapurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Yan. Niling ko na po ang bawat isa na pumunta na po tayo sa lugar na pwede tayong manalangin. At ganoon din po sa mga nanonood, makisa po kayo sa amin sa ating individual na panalangin. Pwede kayo manalangin saan man kayo dyan. Yan.
Hiling ko nga po na tayong lahat ay tumayo. Bako dayo darako sa ating corporate prayer. May mga prayer request po ba tayo? May mga nais ko po ba kayong isamang ipanalangin natin? Protection and guidance. Sina? Jose. Yan. Kay Brother Jose. Jose. Yan. Yan. Si Brother Jose for protection and guidance. Sino pa po? Yan. Complete healing sa misis po ni Brother Roger. Anong pangalan, Brother Roger? Ligaya. Ayan, Ligaya. Sister Ligaya po for complete healing. Meron pa po ba? Patuloy po natin ipanalangin ang ating church, mga kapatid. Ganun din po ang ating pastor. Panalangin po natin, nasa Bohol po siya. Napatuloy po siyang gabayan at ingatan doon ng Panginoon. At tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa, Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyo na may pagpapakumbaba. Pinupuri ka namin at tinataas, pinararangalan, O Lord, sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa oras na ito, O God, amin pong idinudulog sa iyo si Brother Jose, Panginoon. Naway ingatan at gabayan mo po siya. Huwag mo po siyang pababayaan saan man po siya ngayon o saan man po siya pupunta, Panginoong Diyos. Naway iligtas mo po siya at naway safety po siya na makarating saan man siya pupunta, Panginoon. Ingatan mo po siya, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin siya sa iyo pong harapan, Panginoong Diyos. Ganun din po, O God, kay Sister Ligaya, Panginoon. Dalangin din po namin, O God, na pagalingin mo po siya sa oras na ito in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Mayroon po siyang dinaramdam, O God, na karamdaman. Dalangin po namin, O God, na ipuin mo po siya ng iyong makapangyarihang kamay. Pagalingin mo po siya, ibalik po ninyo sa kanya yung kasiglahan at yung nawalang kalakasan po niya, Panginoon. Tulungan mo po siya, iparanas po ninyo sa kanya ang yung pong kapangyarihan, Panginoon, yung na maranasan po niya, O God, ang yung pagkilos sa kanyang buhay at siya ay gagaling immediately. Salamat, Panginoon, naniniwala kami at nagtitiwala po kami sa iyo. At sino man po na nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, sa mga membro sa iglesyang ito, sa pamilya ng bawat isa, O God, o sino man pong nangangailangan ng kagalingan, O God, sa oras na ito, in the name of Jesus, pagalingin niyo rin po, Panginoon, ang mga kapatiran po namin nangangailangan po, O God, ng kagalingan, Panginoon. Paranas po ninyo sa kanila ang iyong kapangyarihan at makita po nila ang iyong kalingningan, ang iyong kabutihan, Panginoon, at pagmamahal sa bawat isa sa kanila. Lord, sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, patuloy po namin itinataas ang iglesyang ito. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga, ng iglesyang ito ay pinagpapala po ninyo at salamat, Panginoon, dahil ikaw ang siyang nagbibigay ng mga pangangailangan ng iglesyang ito. Dalangin po namin na patuloy mo pong pagpalain ng iglesyang ito. Alam po ninyo yung mga pangangailangan o yung mga proyekto pa na hindi pa po natatapos, O God, ipuin mo po, Panginoon, ang mga lingkod po ninyo may pusong tumulong, magbigay ng pinansyal upang sa ganon, ang lahat po ng mga proyekto pa, project pa ng church na ito ay may provide lahat, Panginoon. Naniniwala at nagtitiwala kami, O God, na ikaw ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan ng iglesyang ito upang matugunan ang mga pangangailangan nito, Panginoon. At ganon din po sa lahat po ng mga activities, O God, hallelujah, especially sa Sunday service, Panginoon, sa lahat po ng mga department, O God, at ganon din po, Panginoong Diyos, sa Bible studies, O Lord, sa Amyanan, sa Nagsangladan, sa Laod, sa mga school, Panginoon, dito sa school, sa San Miguel, at ganon din po sa Laminos, Panginoon, sa National High School doon. Lord, pagpalain po ninyo, at patuloy mong gamitin ang mga ginagamit po ninyo, mga lingkod po ninyo, ay anoint niyo po kami, Panginoon, at sa mga dumadalo, O Lord, na nakakarinig ng iyong salita, patuloy mo pong itanim sa kanilang puso't isipan at patuloy na manampalataya at magtiwala sila sa iyo. At talagang magkaroon sila, O God, ng personal na relasyon sa iyo at magpatuloy sila sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, Lord, itinatas din po namin, O God, hallelujah, ang aming pastor, Panginoon, na sa Bohol ngayon. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat at paggabay mo po siya doon, sa kanya doon, Panginoon. Patuloy mo siyang ingatan, O Lord, ilayo po sa kapamakan at sa kanyang seminar doon. Patuloy mo siyang bigyan ng katalinuhan at karunungan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. At patuloy mo siyang
Pagpalain, Panginoong Diyos, 10 ng kanyang pamilya, O Lord God. Hallelujah. Salamat po sa iyong kabutihan, O God. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin sa ikalalawak po na yung gawain sa lugar na ito. At ganoon din po, patuloy namin itinataas. Ganoon din po ang mga aming pong mga kapatiran o kamag-anak o kaibigan o mga membro dito sa church na nasa mga malalayong lugar, Panginoon, mga naglalakbay sa karagatan, sa nasa mga iba't ibang bansa, ganun din po sa aming bansa, Panginoon, nasa iba't ibang lugar sa aming bansa. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat, paggabay, pagprotekta ninyo sa kanila. Pagpalain mo po sila, Panginoong Diyos. Tulungan mo po sila. Patuloy mo po silang i-comfort, O Lord, pag dumarating man sa kanila yung pagkamis nila sa kanilang pamilya, Panginoon. Pagpalain mo po yung kanilang mga kamay, ang trabaho ng kanilang mga kamay, Panginoon. Tulungan mo po sila at patuloy mong patatagin, patibayin, ugan ang kanilang pananampalataya sa iyo. Patuloy mong iataas ang antas sa kanilang pananampalataya at patuloy silang magtiwala. Sumangguni lamang sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, hallelujah, salamat po. At ganoon din po, Panginoon, aming pong itinataas ang aming bansa na patuloy kang kumilos, Panginoon. Alam po ninyo mayong sitwasyon o problema ng aming bansa, Panginoon. At ganoon din po ng aming probinsya, ng aming bayan, at ng aming pong barangay, Panginoong Diyos. Hallelujah. Tulungan mo po ang mga namumuno po sa amin, Panginoon. Itinatas namin sila. Simula sa pinaka-presidente po hanggang sa pinakamababa na posisyon, hanggang dito sa probinsya, Panginoon, sa aming bayan, ganun din po sa aming pong barangay, sa aming kapitan, hanggang sa tanod, Panginoon, sa lahat po ng mga namumuno sa amin, O Lord. Tulungan mo po sila na mapamunuan kami ng maayos. Ano mang mga gusot o problema ay kaya po nilang solusyonan sa pamamagitan din po ng iyong tulong at paggabay, Panginoon, sa kanila. Tulungan mo po ang bawat isa. Ganun din po, Lord God, sa mga kababayan po kabarangay po namin. Alam po ninyo, may pangangailangan po namin, higit na pangangailangan. Ang aming barangay ay nangangailangan po ng tubig, Panginoon. Wala nang karga ang aming mga balon. Pero alam namin, O God, na ikaw ang siya mag-provide. Gagawa ka ng himala, O Lord, sa barangay na ito. Hallelujah. Itinatas po namin ang pangangailangan namin iyan, Panginoon. Naway tugunin at ibigay po ninyo sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. At patuloy kang kumilos sa barangay na ito, na nawa ang buong barangay na ito, ang buong mga tao sa barangay na ito ay makakilala sa iyo, sasamba sa iyo at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang barangay na ito sa lahat ng aspeto, especially, O God, sa kanilang spiritual na pamumuhay, Panginoon, na makilala ka ng lubusan at maglingkod sa iyo ang mga tao sa lugar na ito, Panginoon. Tulungan mo po, ganun din po ang mga mananampalataya sa lugar na ito. Tulungan niyo po kami na patuloy naming ipakita, Panginoon, ang sa kanila na kami po, God, ay mga anak at lingkod po ninyo, Panginoong Diyos. Naway maging ilaw at asin po kami sa lugar na ito, Panginoon, mamuhay ng karapat-dapat, kalugod-lugod at kanais-nais sa ipong harapan. Tulungan niyo po kami na patuloy na maging tapat, sumunod sa ipong mga utos. Ito pa rin ang inyong mga utos, Panginoon, gawin, O God, ang responsibilidad naming ipangaral sa kanila ang iyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami, pagbuklodin po ninyo kami na magawa po ang mga bagay na yan upang malugod namin kayo, Panginoon. Pagpalain mo pong bawat isa, O God. Salamat po, Panginoon, sa matagumpay na prayer meeting na ito. Narinig po ninyo yung mga samo at panalangin po namin. Alam namin, Panginoon, na ipagkakaloob ay bibigay po ninyo yung mga inaasahan po namin, ang mga panalangin po namin, Panginoon, sa inyo. Salamat po sa iyong mga salita at salamat po sa araw na ito, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan at ingatan sa aming pag-uwi, Panginoon, pag-iwaiwalay. Dalangin namin na naway ligtas po kayo makarating sa aming mga tahanan at sa gabing ito, sa aming pamamahinga, ay patuloy mo nawa kaming ingatan at protektahan. Bigyan po ng mapayapa, matiwasay na pamamahinga, Panginoon, sa buong magdamag. At alam namin kinabukasan, Panginoon, ay magtatagumpay kami, O Lord, dahil ikaw pong siya mag-iingat at gagabay sa bawat isa. Salamat po, God. Salamat po sa iyong kabutihan at kadakilaan. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Yan, praise the Lord. Pero bago yan, mga kapatid, bago tayo mag-iwalay, isa rin pong kaparaanan upang masamba natin ang Diyos ay sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Sambahin natin siya sa pamamagitan ng ating pagbibigay, ng ating mga handog sa Kanya.
Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liklik at umaapaw. Ibabalik, siksik, liklik at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Manalangin tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong idinudulog sa iyo ang aming pong mga handog, Panginoon, bilang aming pasasalamat at pagpupuri sa inyo na kinikilala po namin na lahat ng aming tinatangkilik o lahat po na ang nasa sa amin ay binigay niyo lamang, Panginoon. At ito po ay gagamitin po namin para papurihan at sambahin lamang yung dakilang pangalan. Tanggapin niyo nawa ang aming pong mga kaloob na ito na maging matamis sa samyo po sa iyong harapan. Pagpalain mo pong mandog na ito, ang bawat isa na nakapagbigay, Panginoon, ayon sa iyong mga pangako. Ito pa rin po ninyo, Panginoon, sa bawat isa na pagkakaloob mo po yung siksik, liglik at umaapaw na pagpapala at pagpapalain mo po yung mga source of income po namin at ipagkakaloob mo po ang mga pangangailangan namin sa araw-araw. Gamitin niyo po ang mga ito upang sa ikalalawak po na yung gawain, Panginoon. Sa lugar na ito, magagamit po ito, Panginoong Diyos, sa lahat po ng pangangailangan ng iglesyang ito, O Lord God, at matugunan po ito sa pamagitan ng mga offering na ito. At sa iyo po, lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat ito ang aming dalangin sa pangalan na Jesus. Amen. Amen. God bless you po sa ating lahat.